Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa puntong ito, naguluhan si Lucci sa wanted poster ni Luffy, na mukhang kakaiba. Kaya, nagpa siya si Luffy na ipakita sa kanya ang kanyang bagong estado. Pagkatapos ay inactivate ni Luffy ang awakening power ng kanyang Devil Fruit. Pakiramdam niya ay parang drum ang pintig ng kanyang puso. Inactivate niya ang Gear 5, pinaputi ang buhok. Naramdaman ng lahat ang napakalaking kapangyarihang ito, habang si Lucci ay lubos na nasiyahan, nang makita ang bagong lakas ni Luffy. Nagulat din sina Chopper at Jinbei, at napagtanto nila na ito ang estado ng Gear 5 ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumugod si Luffy patungo kay Lucci sa hindi kapanipaniwalang bilis, at agad niya itong pinauntog sa pader. Nang makita ang lakas na ito ni Luffy, nagulat ang lahat, ngunit natagpuan siya ni Stacy na medyo hangal. Napagtanto din ito ng grupo ni Nami, na ito ang kapangyarihang ginamit ni Luffy para talunin si Kaido, na ikinagulat ni Shaka. Kaya, ipinadala niya ang impormasyon kay Vegapunk. Sa sandaling ito, kaya pang tumayo ni Lucci. Nang makitang napakasaya ni Luffy, hindi siya komportable. Kaya, nagpa siya siyang i-activate din ang awakening power ng Devil Fruit niya, na ikinagulat ni Luffy, dahil ito ang awakened form ni Lucci. Pagkatapos ay sinugod niya si Luffy sa napakabilis na bilis. Napagtanto ni Shaka kapag nagising ang isang Zone Fruit, mananakaw ito sa personalidad ng gumagamit. Mabilis niyang inatake si Luffy, ngunit nakaiwas siya, kahit na inaasar pa siya, na ikinagalit niya. Hinahabol si Luffy sa buong lungsod, ngunit hindi pa rin niya nagawang tamaan si Luffy. Bigla ring tumakbo si Vegapunk sa surveillance room, dahil gusto rin niyang makita ang estado ng Warrior of Liberation ni Luffy. Kaya naman, agad siyang humingi ng impormasyon sa kanila tungkol dito. Ngunit alam lang ng grupo ni Nami na ang kapangyarihang ito ay nagmula sa Gomu Gomu no Mi, na ikinagulat ni Vegapunk. Dahil sa kanyang encyclopedia, walang Devil Fruit na may pangalang Gomu Gomu, na ikinagulat ng lahat. Nang makitang napakaganda ng estado ng Gear 5 ni Luffy, natuwa si Vegapunk, at naunawaan niya ang lahat. Kaya, sinabi niya sa lahat, na ang anyo ni Luffy na ito ay kahawig ng isang sinaunang Diyos. Nagulat ito kay Robin. Sinabi ni Vegapunk na ang Warrior of Liberation ay madalas na gumaganap bilang isang payaso, upang magdala ng kagalakan sa lahat. Tinatawag nila siyang Sun God Nika. Gayunpaman, hindi alam ni Nami ang pangalang ito, Nika, dahil nabura na siya sa kasaysayan ng world government. Ipinaliwanag ni Vegapunk na hanggat may mga taong nananabik sa kanya, hinding-hindi mawawala ang Sun God Nika. Kaya't ang pananabik na iyon ay naging isang Devil Fruit, at isinasama nito ang pagnanais ng sangkatauhan para sa ebolusyon. Habang patuloy na inaatake ni Lucci si Luffy, hindi siya makakatama sa kanya. Ipinaliwanag ni Vegapunk sa lahat, kahit na ang mga kapangyarihan ng Devil Fruit ay ipinagkaloob ng kalikasan, ngunit ito ay may kasamang parusa, na kung saan ay ang dagat. Habang nagpalitan ng malalakas na suntok sina Luffy at Lucci, dahilan para mapaatras ang dalawa, ipinaliwanag ni Vegapunk ang kanyang buong teorya tungkol sa Devil Fruits, na ikinagulat ng lahat. Hindi nyo ba nakitang kaakit-akit ang mundong ito? Sinusubaybayan ni Sentamaro ang labanan sa pagitan ni Luffy at Lucci, na ikinagalit niya, dahil hindi ito ang lugar para sa mga labanan sa pagitan ng world government at mga pirata. Biglang nakipag-ugnayan sa kanya si Vegapunk. Inipon na pala niya ang lahat ng Seraphim para tulungan ang CP0, pero sinabi ni Vegapunk na hinahabol siya ng CP0, kaya, ang CP0 ang kalaban nila. Pinaalalahanan niya si Sentamaro na may utang siya sa kanya minsan, dahil liniligtas siya ni Vegapunk sa kahirapan noong nakaraan. Kaya, kinailangan ni Sentamaro na tulungan si Vegapunk. Nag-alala ito sa CP0, dahil may kasamang tatlong Seraphim si Sentamaro. Hindi nila inaasahan na uutusan ni Sentamaro si Seraphim Esber, at agad silang inatake ni Esber. Sa sandaling iyon, napagtanto nila, ang mga Seraphim ay palaging sumusunod sa mga utos ng mga may mas mataas na ranggo. Ang pinakamataas ay ang 5 Elders, sumunod ay si Vegapunk, pagkatapos, dumating kay Sentamaro. Panghuli, ito na ang turn ng CP0, kaya, nawalan sila ng kontrol sa Seraphim. Habang si Lucci ay walang humpay na umaatake kay Luffy, si Luffy ay nagsimulang lumaban sa kanya. Sa puntong ito, inutusan ni Sentamaro ang Seraphim na suportahan ang mga tauhan ng Straw Hat. Napagtanto ni Jinbei na sila ay mga kinatawan ng dating 7 Warlords of the Sea. Sa panig ni Luffy, nag-e-enjoy siya sa pakikipaglaban kay Lucci. Siya ay patuloy na umaatake sa kanya ng walang humpay, at si Luffy ay naghatid ng isang malakas na suntok kay Lucci, na pinalipad siya sa isang gusali. Nang makita si Sentamaro, kaya, pumunta agad si Luffy para kausapin siya.
Tanong ni Sentamaro, may balak ka bang tulungan si Vegapunk na umalis dito, tama? Sagot niya, so, madali lang. Biglang napatayo muli si Lucci, at agad niyang sinugod si Sentamaro na ikinabigla niya. Lumalabas na gusto niyang mabawi ang kontrol sa Seraphim. Sa sandaling ito, bumagsak si Sentamaro, na nagpapakonsensya kay Luffy, dahil ang pakikipag-usap sa kanya ay nakagambala kay Sentamaro. Pero sabi ni Sentamaro, wag mo akong maliitin. Nakita na pala ni Sentamaro si Lucci kanina, pero masyado siyang mabilis, kaya, hindi niya ito nagawang kontrahin. Sa sandaling ito, nakita ni Lucci na hindi pa lubusang natalo si Sentamaro. Biglang sumugod si Luffy para salakayin si Lucci. Gayunpaman, nahuli niya siya, at pinalipad niya si Luffy sa kalangitan. Habang inaatake pa rin ni Seraphim ang mga miyembro ng CP0, kaya, nagpasya siyang kailangan niyang mabilis na harapin si Sentamaro. Sa kabutihang palad, nakabalik si Luffy sa oras. Kaya, agad siyang nagpakawala ng napakalakas na suntok. Diretso niyang hinampas si Lucci sa dingding. Sinusubukan ni na Jinbei at Chopper na palabasin sina Bonnie at Atlas, ngunit patuloy na paikot-ikot si Luffy, kaya, hindi niya mapigilan. Sa hindi inaasahan, tuluyan siyang napunta sa ilalim ng lupa. Habang natatakot ang lahat sa lungsod, mabilis na natalo ni Seraphim S-Hawk ang mga tropa ng CP0. Napagtanto nila na si Seraphim ay masyadong malakas. Ang patuloy na pakikipaglaban ay maglalagay sa kanila sa isang malaking kawalan. Sa panig ni Vegapunk, nakita niyang nasugatan si Sentamaro, na nagdulot sa kanya ng matinding pag-aalala. Nakita ni Frankie ang kakayahan ni S-Shark sa paglangoy, kaya, agad niyang tinanong si Vegapunk, dahil ang Devil Fruit ability na ito ay kay Senyor Pink. Pumasok sa isip ang mga alaala ni Frankie mula sa pakikipaglaban kay Doflamingo. Kaya, akala niya ay namatay na si Senyor Pink, ngunit sinabi ni Vegapunk na nakakulong pa rin siya sa Impel Down. Napagtanto ni Frankie na maaaring kopyahin ni Vegapunk ang mga kakayahan ng Devil Fruit. Bagamat binanggit ni Vegapunk kanina na ang Zone-type Devil Fruits lang ang maaaring kopyahin, bigla niyang naalala si Caesar, dahil gumawa siya ng Faulty Smile Devil Fruits, na ikinagalit ni Robin, dahil napilitang ngumiti ang mga kumakain ng Smile Devil Fruits. Sa sandaling ito, sinabi ni Vegapunk, ang mga espesyal na Devil Fruit ay maaaring kopyahin lahat, ngunit nangangailangan ito ng maraming pera at oras. Hindi rin siya sigurado kung ang Devil Fruit na ito ay may kakayahan sa paggising, na ikinagulat ng lahat. At sinubukan niyang gumawa ng Logia-type Devil Fruits, ngunit nabigo siya. Gayunpaman, natuklasan niya ang isang paraan upang lumikha ng Paramecia-type Devil Fruits, sa pamamagitan ng pag-aaral ng lineage factor, at pagsasama nito sa katawan ng ibang tao. Lumalabas na ang test tube sa braso ni S-Snake ay resulta nga ng kanyang pagsasaliksik, na ikinagulat ni Frankie, dahil maaari siyang makagawa ng kulay asul na dugo. Sa sandaling ito, ginamit ni S-Snake ang kakayahan ni Boa Hancock, at ginawang bato ang lahat ng mga sundalo ng CP0. Samantala, ginamit ni Esber ang kakayahan ni Kuma, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Sinabi ni Vegapunk na ang Seraphim ang pinakamalakas na anyo ng tao sa kasaysayan, na ikinagulat ng lahat, at naunawaan nila kung bakit inalis ang Seven Warlords. Ngunit labis din silang nag-aalala, dahil ang Seraphim ang sandata ng Navy at isang banta sa kanila. Sa sandaling ito, pinilit ni Sentamaro na tumayo, ngunit siya ay labis na nasugatan, habang si Lucci ay hindi pa rin natatalo. Patuloy siyang bumangon at nagpakita sa harap ni Sentamaro. Nagtaka si Lucci kung nasaan si Luffy, ngunit sinabi ni Sentamaro na hindi niya ito kaibigan. Hindi naniwala si Lucci sa kanya at nagpatuloy sa pag-atake kay Sentamaro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik agad si Luffy. Pati ulo niya ay napakalaki na ikinagulat ni Lucci. Agad siyang inatake ni Luffy, ngunit nakaiwas siya. Kaya, kumilos siya ng napakabilis, naghahanap ng pagkakataon na salakayin si Luffy. Ngunit kinagat niya ang isang bato para barilin ito, dahilan para tuluyang umiwas si Lucci. Sa hindi inaasahan ay sumulpot kaagad si Luffy sa kanyang likuran, at nakaisip siya ng bagong galaw. Kaya, kumuha si Luffy ng tubo at ginawang goma. Pagkatapos, ginamit ni Luffy ang pagkalastiko upang salakayin si Lucci, na nagpapaalala sa kanya noong nakalaban siya ni Luffy noon. At isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ni Luffy kay Lucci. Nagtaka si Lucci, naging ganito ka na ba kalakas agad? Kaya naman, natalo agad ni Luffy si Lucci, habang inaakay ni S-Snake sina Chopper at Jinbei para makatakas. At dinala niya sila sa rocket ni Vegapunk, kaya, agad namang nagpasalamat si Jinbei kay S-Snake, na ikinahihiya niya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Luffy na wala nang natitirang oras,
ngunit walang sapat na puwang para kay Sentamaro sa rocket, kaya nag-alala si Luffy. Biglang sinabi ni Sentamaro, naniniwala ako na maaalis mo ang matandang iyon dito. Kaya, nagpa siya si Luffy na umalis. 9 na segundo na lang ang natitira, agad na tumakbo si Luffy palayo sa napakabilis na bilis. Sa kabutihang palad, nagawa niyang tumakbo sa rocket sa oras. Sa wakas, inilunsad ang rocket, at dinala ang grupo ni Luffy sa Institute ng Pananaliksik ni Vegapunk. Biglang, natuklasan ni Bonnie, si Luffy ay naging matandang lalaki, na ikinagulat ng lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating sila sa loob lamang ng 32 segundo, na ikinagulat ng buong grupo dahil sa sobrang bilis. Sa ibaba ng pabrika, tumakas ang lahat ng mga residente, naiwan lamang si Sentamaro. Bigla niyang nakita si Lucci na nakatayo. Ngunit naniniwala si Sentamaro na matutupad ni Luffy ang kanyang pangako. Sa wakas, gumaan ang pakiramdam niya at nawala ng malay. Kaya, nagawang pigilan ng CP0 ang pag-atake ng mga Seraphim, at kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa sandaling ito, si Kuma ay kumikilos ng napakabilis patungo sa Egghead. Habang ang CP0 ay nakaramdam ng paghanga kay Sentamaro, dahil natupad niya ang kanyang tungkulin sa pagprotekta kay Vegapunk. Sa kabila ng matinding pinsala kay Sentamaro, sinabi ni Lucci na ito ang resulta ng mga sumalungat sa CP0. Pero ang ipinagtataka niya, hindi nila alam kung ano ang balak gawin ni Vegapunk. Nang gustong ipagpatuloy ni Lucci ang aksyon, sinabi ni Stacy na kailangan nilang hintayin ang pagdating ng Navy. Gayunpaman, ayaw maghintay ni Lucci. Sa panig naman ni Vegapunk, sinusubaybayan pa rin niya ang CP0, na ikinabahala niya, dahil sa kasalukuyan, siya ang kanilang target. Nagtaka si Nami kung bakit gusto nilang alisin si Vegapunk. Dahil siya ang nagtataglay ng pinakadakilang talino sa mundo, magdudulot ito ng malaking pinsala sa gobyerno. Sa sandaling ito, ipinaalam ni Vegapunk ang grupo ni Nami. Nagtalaga siya ng maraming imbensyon sa pamahalaang pandaigdig. Kabilang sa mga ito ang pananaliksik sa Devil Fruits, at ang paglikha ng biological weapon na Pacifista. Nabuo pa ito sa pagiging Seraphim, na ikinagulat ng grupo ni Nami. Napagtanto ni Vegapunk, malaki ang naitulong ng kanyang mga imbensyon sa pamahalaang pandaigdig, kaya, natatakot sila na baka pagtaksilan sila ni Vegapunk. Bagamat walang intensyon na magrebelde si Vegapunk, gusto pa rin siyang alisin ng world government. Gayunpaman, pakiramdam ni Vegapunk ay inayos ito ng tadhana, dahil dumating na rito ang grupo ni Luffy, na ikinatuwa ni na Usopp at Frankie. Sa tingin nila ay sasama si Vegapunk sa kanilang pirate crew. Ngunit hindi sumasang-ayon si Nami, dahil sa ganoong paraan ay patuloy silang tutugisin ng CP0. Pakiramdam din ni Robin ay hindi siya mapakali, at napagtanto niya na ang barkong Sunny ay nandito. Kaya naman, maaari lamang silang makinig kay Vegapunk, na nagpapasaya sa kanya. Ngunit hindi komportable si Sanji, at sinabihan siyang hubarin ang kanyang sapatos para sa kanila. Ibinalik ni Jimbei si Atlas sa repair staff dito, ngunit galit na galit si Bonnie, at tinanong niya kung nasaan si Vegapunk. Habang natagpuan ni Luffy na napaka-interesante sa lugar na ito, gusto ni Bonnie na hanapin si Vegapunk, dahil gusto niyang ibalik nito ang kanyang ama sa kanyang dating sarili. Kaya, agad na tumakbo si Bonnie upang hanapin si Vegapunk, at sinundan siya ng grupo ni Luffy. Sa panig ng CP0, nabawi nila ang kontrol sa Seraphim, na tinutulungan silang mabawi ang kalamangan. Ngunit napagtanto ni Lucci na natalo lamang nila ang isang kopya ni Vegapunk, kaya, mayroon pa silang 6 na Vegapunk na haharapin. Sinabi ni Kako na ang defense system ni Vegapunk ay napakahirap malusutan. Kaya, agad na ipinag-utos ni Lucci na sirain ang lahat ng mga barko sa isla, upang maiwasan ang sinuman na makatakas. Sa panig ni Kuma, lumipad siya sa Redport, kung saan namamahala ang pamahalaang pandaigdig. Sa hindi inaasahan, dumiretso siya sa malaking gate. Ngunit hindi makadaan si Kuma at nahulog, na naging sanhi ng matinding sugat sa katawan. Sa sandaling ito, kinikilala rin siya ng mga tao dito bilang Kuma, na ikinagulat nila. Hindi nila alam kung bakit narito si Kuma, dahil narinig nila na siya ay nahuli ng mga Celestial Dragon bilang isang alipin. Biglang nagising si Kuma, na agad na natakot sa lahat. Sa sandaling ito, narinig na rin ng mga puwersa ng Navy ang anunsyo, kaya, malapit na silang makarating dito. Ngunit desidido pa rin si Kuma na dumaan sa gate na ito para makarating sa Egghead, kahit na siya ay malubhang nasugatan. Sa panig ng CP0, tinatakan na nila ang lahat ng ruta ng pagtakas sa isla,
kaya naniniwala silang walang makakatakas. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Lucci na humanap ng paraan para akitin si Vegapunk, dahil masyadong komplikado para sa kanila ang kanyang defense system. Napagtanto ni Stacy na ayaw maghintay ni Lucci sa Navy. Sinabi ni Lucci, hindi ko kinikilala ang mga Straw Hat bilang mga emperador. Habang sinusubaybayan ni Vegapunk at ng kanyang mga clone ng CP0, napagtanto nilang hinarangan nila ang lahat ng ruta ng pagtakas, kaya, wala silang paraan upang makatakas. Iminumungkahi ni Shaka na gamitin ang higanteng robot upang makatakas, ngunit maaari lamang itong lumipat sa loob ng hanay ng isla. Gustong lumaban ni Lilith para ipaghiganti si Atlas, ngunit ayaw lumaban ni Pythagoras, dahilan para magtalo ang dalawa. Kaya, sabi ni Vegapunk, kung walang ibang paraan, kailangan nating lumaban. Agad na nagpapasabik kay Lilith. Babala ni Shaka kay Lilith, dapat nilang unahin ang pagpapahintulot kay Vegapunk na makatakas, dahil ang misyon ng mga satellite na tulad nila ay protektahan ang entity. Kaya, ayaw niyang maabala ni Lilith ang lahat, na naging dahilan para hindi komportable si Lilith. Sa panig ng grupo ni Sanji, hinihintay pa rin nila ang pagdating ni Luffy, habang si Usopp ay nag-aalala, hindi alam kung kailangan pa nilang lumaban ng totoo. Napagtanto ni na Robin at Nami, kahit manalo at umalis sila ay hahabulin pa rin sila ng kalaban. Kaya, hindi rin nila alam ang gagawin. Habang nag-iisip pa ng plano ang grupo ni Vegapunk, sa sandaling ito, nakonsensya si Vegapunk kay Sentemaro. Biglang sinabi ni Pythagoras na mayroon pa silang isa pang kaalyado, dahilan para mag-alala si Edison, dahil ang paggawa nito, gagawing ang magkaalyadong panig ay hahabulin din ng pamahalaang pandaigdig. Ngunit agad na humingi ng tulong si Vegapunk, na ikinagulat ni Edison. Sa hindi inaasahan, napagkasunduan nilang tulungan si Vegapunk, na nagpasaya sa kanya. Sa sandaling ito, napagtanto nila, hanggat maaari nilang kontrolin ang CP0, maaari silang makatakas sa barko ni Luffy, kaya, agad na ipinaalam ni Vegapunk ang grupo ni Nami. Nang malaman nilang may 7 Vegapunk na magkakasamang sasakay sa barko, na ikinatuwa ni na Frankie at Sanji. Habang si Bonnie ay galit na hinahanap si Vegapunk, dahil naglakas loob siyang gumamit ng mga insekto para bantaan siyang mahimatay, biglang narinig ni na Luffy at Chopper ang tunog ng babala. Na-neutralize na pala ang defense system ni Vegapunk. Hindi alam ni Shaka kung sino ang gumawa nito, na ikinagulat ng lahat. Sa panig ni Lucci, napagtanto niyang na-neutralize ang defense system, ngunit hindi rin niya alam kung sino ang gumawa nito. Kaya, sabay-sabay silang lahat na umabante patungo sa isla. Bigla, nakita nila ang barko ni Luffy, kaya nagpasya silang sirain ito. Sa panig ni Kizaru, siya ay sumusulong patungo sa Egghead kasama ang armada ng hukbong dagat, at nakatanggap din siya ng balita na si Vegapunk ay pumanig sa pangkat ni Luffy. Sa panig ng grupo ni Lucci, nakita nila ang barkong Sunny, kaya, nagpasya siyang sirain ang barkong ito. Sinabi ni Kako na haharapin lang niya ito ng isang atake. Habang si Zoro ay natutulog sa barko, at si Brook ay nasa kusina na nag-aayos, kaya, agad na nagpakawala si Kako ng napakalakas na atake sa Sunny. Ngunit agad na nagising si Zoro, at sinalungat niya ang kanyang pag-atake, na ikinagulat nila. Sinabi ni Zoro, sino ang nangahas na guluhin ang aking pagtulog? Napagtanto ni Brook na sila ang CP0. Nagalit si Kako nang makita niya si Zoro. Naalala ni Zoro na natalo niya siya sa Enies Lobby. Sa sandaling ito, nagpasya si Kako na harapin si Zoro. Pero sabi ni Zoro, sino ang nangahas na sirain ang barkong ito? Pagkatapos, puputulin ko siya. Sa panig ni Pythagoras, na-reactivate niya ang defense system, ngunit napagtanto niya na nakapasok ang CP0 sa loob. Nakita ni Shaka na kinakaharap nila si Zoro, na nag-aalala kay Shaka, dahil gusto nilang sirain ang Sunny Ship. Habang kinakalaban ni Zoro si Kako, iminungkahi ni Pythagoras na tawagan ang isang tao para tulungan si Zoro. Biglang nakaramdam ng sobrang tuwa si Lilith, dahil gusto niyang labanan ang CP0. Sa panig ni Luffy, hinahanap nila si Bonnie, dahil nawala na sila ng malay sa kanya. Biglang nakita ni Luffy ang grupo ni Nami na ikinatuwa nila. Sa sandaling ito, sinabi ni Sanji na alam na nila ang lahat. Si Luffy ay lumaban sa CP0, at sumasang-ayon din na hayaan si Vegapunk na sumakay sa barko. Sinabi ni Nami na kailangan nilang mabilis na maialis dito si Vegapunk, na ikinadismaya ni Luffy, dahil hindi pa niya ginalugad ang buong isla. Ngunit sinabi ni Nami na hinahanap pa rin sila ng CP0.
Biglang naalala ni Luffy si Bonnie at sinabi sa kanila, gusto ni Bonnie na patayin si Vegapunk, na ikinagulat ng lahat. Ngunit natuklasan nila na nawawala rin si Vegapunk, kaya nag-aalala si Nami. Sa panig ni Vegapunk, siya ay hinahabol ni Bonnie, na nagpapatakot sa kanya. Habang galit na galit si Bonnie, sinabihan siya ni Vegapunk na makinig sa kanyang sasabihin. Ngunit patuloy na inaatake ni Bonnie si Vegapunk, dahil gusto niyang ibalik ni Vegapunk sa normal ang kanyang ama. Gayunpaman, sinabi ni Vegapunk na hindi niya ito magagawa, na mas nagpapagalit kay Bonnie, desidido siyang patayin si Vegapunk. Kaya, pinabagsak ni Bonnie si Vegapunk sa basement. Nakita si Bonnie na labis na nagdamdam sa kanyang sarili, na nag-aalala kay Vegapunk, at naalala ni Vegapunk noong iniligtas niya si Bonnie. Pagkatapos, matagumpay ang kanyang eksperimento, kaya, nakikita niya ito bilang unang mahusay na hakbang patungo sa kapayapaan sa mundo. Sa sandaling ito, si Bonnie ay nagkunwaring nahulog at muling nagbagong anyo bilang isang bata. Nakikitang umiiyak si Bonnie, na nag-aalala kay Vegapunk, at sinusubukang gamutin ang mga pinsala ni Bonnie. Ngunit agad na bumalik sa normal si Bonnie. Gusto lang pala niyang akitin si Vegapunk palapit sa kanya. Kaya, nagpatuloy siya sa pag-atake kay Vegapunk, at ginamit ni Bonnie ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit, na ginawang isang bata si Vegapunk. Sa puntong ito, tinanong ni Bonnie si Vegapunk kung bakit niya ginawa iyon sa kanyang ama. Ngunit ayaw magsalita ni Vegapunk, dahil sa pagsasabing ito ay makakasakit ito sa damdamin ni Bonnie, at nangako rin siya kay Kuma. Sa panig ni Kuma, sinusubukan niyang umakyat sa mga tarangkahan ng Red Line, kahit na siya ay lubhang nasugatan. Habang si Bonnie ay galit na galit, dahil tumanggi si Vegapunk na sabihin sa kanya. Sinabi niya na ang pagtalikod ni Kuma sa kanyang sangkatauhan, ay isang desisyon na ginawa mismo ni Kuma. Ngunit hindi naniwala si Bonnie, dahil hinding-hindi siya nito pababayaan. Habang hinaharangan pa rin ng hukbong dagat si Kuma, gayunpaman, determinado si Kuma na dumaan sa tarangkahang ito. Sa sandaling ito, sinabi ni Vegapunk na labis niyang ipinagmamalaki dahil kaibigan niya si Kuma, at lubos din niyang pinahahalagahan si Kuma. Kaya, hindi niya maibubunyag ang sikretong ito kay Bonnie, ngunit mas lalo pang nagalit si Bonnie. Biglang nakita ni Bonnie ang isang nakalock na kwarto. Nang siya ay lumapit upang makita ang silid, agad na sinubukan ni Vegapunk na pigilan si Bonnie, at sinabi na ang silid ay walang kinalaman kay Kuma. Ngunit naramdaman ni Bonnie na ang silid na ito ay nauugnay sa kanyang ama, kaya, sinira niya ang kandado, at binuksan ang pinto sa silid. Nang pumasok si Bonnie sa loob, agad itong nagulat, dahil ang lugar na ito ay nagtataglay ng mga alaala ni Kuma. Sa kabilang banda, dumating ang mga tauhan ng pirata ni Kid sa isang kakaibang lugar ng dagat. Bigla silang nakakita ng isang isla, kaya, nagpa siya si Kid na umabante patungo sa islang iyon. Biglang napagtanto ni Killer, na ang islang ito ay ang tinubuang bayan ng higanteng tribo. Sa panig ni Garp, pinaplano nilang sumulong patungo sa teritoryo ng apat na emperador, na nagdulot ng malaking pag-aalala sa kanyang mga nasasakupan, dahil hindi niya ipinaalam sa punong tanggapan ng Navy ang tungkol dito. Samantala, nag-aalala si Helmepo kay Kobe, dahil nahuli siya ni Blackbeard. Biglang tinawag ni Garp si Helmepo sa labas. Nais pala niyang akayin sila sa base ni Blackbeard para iligtas si Kobe. Ito ay nagpasaya kay Helmepo. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.